Bago ko i-review yung Iron Lang na movie, may knock-knock muna ako. Knock-knock. Who's there? Iron Lang. Iron Lang who? Pare, di mo na ako mapakabayad sa utang ko sa'yo. Bibili ako ng bagong cellphone eh. Naku po. Iron Lang. Okay, pag-usapan na nga natin yung movie na Iron Lang. Unseen. Uncontrolled. I will get my freedom. Susundan natin dito ang isang presong tumanggap ng isang kakaibang trabaho para makalaya siya. Kailangan nga lang niyang sumakay sa isang submarine papunta nga sa ilalim ng dagat na gawa nga sa dugo para alamin kung anong meron sa ilalim nito. Walang bintana yung submarine, luma na at kinakalawang na ito, kaya naman hindi nga magiging madali yung mission niya. Sa pagtagal nga niya doon sa ilalim, dito nga siya may maririnig at mararamdaman nga doon sa paligid na makakaapekto nga sa kanya, lalo na kung makakasurvive ba siya. Title ng movie, Iron Lang. Okay, disclaimer muna tayo, hindi ko pa nalalaro yung laro and hindi rin ako super fan nga ni Markiplier, so itong review ko, it's more on the film itself. Let's start with the positive muna na nagustuhan ko nga yung set nila na I know na it's obvious na low budget and everything, pero they made it work pa rin naman na it looks realistic pa rin naman doon sa mga shots. Ang creepy ng atmosphere ng film, kinda creepy nga din yung mismong monster, and yung paggamit nga nila ng mga dugo. Second, sobrang kudos kay Markiplier for trying to take on this spot kasi bibihira sa mga YouTuber yung nagsasucceed bilang filmmakers na may mga iilan pero karamihan hindi nga nagsasucceed. For a first timer, okay na rin naman yung nagawa niya lalo na't siya rin yung main bida dito na pwede na rin naman yung acting niya. So ito naman yung other side ng review ko. Feeling ko, the main flaw of the film is that if hindi ka familiar doon sa laro, hindi mo masyadong magugustuhan or hindi magiging clear yung kwento nito. Example sa The Last of Us, maganda naman yung series pero iba pa rin yung storytelling as an audience kung ikaw yung mismong naglalaro. Ayan yung kadalasang sakit ng mga live action na masyado nga silang nagre-rely doon sa original or doon nga sa pinagbasehan for the film to work na it's not supposed to be that kasi syempre hindi mo naman dapat bigyan ng assignment yung audience mo The end of the day, hindi naman lahat gamer and kung gagawa ka ng pelikula, syempre mas gusto mong magustuhan yan ng wider audiences. So basically, the film should stand on its own with or without knowing yung pinagbasihan nga nun. Sa film napansin ko din masyado silang maraming exposition and most of the time ine-explain nga nila yung mga nangyayari kasi ano pa bang paraan diba? Pero kasi I think it becomes too much lang. For me, masyado ding mahaba yung film for its own good na parang it would be better kung around 1.5 hour nga lang yung movie. Siguro sana mas nag-focus din sila sa ilang mga piling angle na yun na nga lang in-explore nila kasi there's too much happening and walang nangyayari at the same time, at least for me Again, kudos kay Mark na siya nga yung bumida dito and at times, nag-work din naman yung acting niya Pero ayun lang din, may mga times lang din na his acting wasn't enough or not believable enough sa context nga nung given scene. Look-wise, okay naman yung movie kasi understandable naman na budget film lang to and so I believe that they made their best with what they got naman. Siguro lang talaga doon sa writing, hindi lang talaga nila maayos na compress yung story, hindi malinaw yung writing na hindi nga siya nagwo-work and hindi lang nagiging malinaw sa given runtime nga nung film. Kumbaga, the film just repeats sequences with the same goals na sana mas binawasan na lang nila kasi it's becoming repetitive na rin na pagdating nga sa dulo, hindi ka na masyadong kakapit doon sa story So ayun lang naman, personal opinion ko lang naman to and I do hope the best sa career nga ni Markiplier sa paggawa nga ng mga movies kasi obviously from this film, he has the potential and the grind for it. Siguro nga lang talaga, limited lang kasi yung budget and time nga nila sa paggawa nito pero siguro if with a bigger budget and a bigger team, mas marami pa siyang magagawang mas maganda. So yun lang, again ang title ng movie ay Iron Lang and ang torta rating ko for this film ay 4 or 4.5 out of 10.